Kahapon may tabas na ito kahit paano? May gamas na yan, kaunti. Sabi ko, baka nagkamali dyan, kaya nilipat dito. Mali yung tindig nila. Ibig sabihin po ba nun ay tinuro niyo daw ay katapat ng bahay ng anak niyo o hindi? Hindi po. Wala kayong sinabing ganun? Wala po ang basta ang tayo baga po ang nagpunta. Kaya nga po, kaya nga sabi ko po pagdating ko sa kanya kahapon ay, Nanay Isin, mali ang ginamasa mo. Dito po yung tinuro sa atin. Sabi naman niya, sabi kasi ninyo nga daw po ay tapat na lang daw nung anak niya. So wala kayong sinabing ganun, talaga ito si Nanay Isin. Welcome back po sa mga viewers natin dito sa ating YouTube channel. Pati na rin po sa ating Facebook page. Welcome back po kayo dito sa ating munting page na ito. At ngayong araw pupunta kami ni Rans, dun nga po pala sa pabahay. Kasi nga po, tama yung mga comment ninyo guys. Tamang-tama talaga. Dapat pala talaga hindi kami nagtiwala kay Nanay Isin sa sinabi niya kahapon. Kasi naging kampante din po kami. Kasi nga, sinabi kasi nung kamag-anak nila na tapat daw po nung bahay nung anak. So ang katapat nga naman nung bahay nung anak is doon sa ginamasan niya kahapon. Ang iniisip po namin ngayon mga bayan, baka po baka naitayo na yung mga poste doon. Ayun ang kawawa naman yung karpentero na nag-effort na ngayong araw, di ba? Kaya titingnan namin kung doon nga nila itinayo kasi nag-message sa akin yung may-ari kagabi na sabi niya sana Sir Marcos kung saan po yung naituro doon po sana maitayo yung bahay. So sabi ko, ibig sabihin mali talaga si Nanay Isin kahapon at mali din naman tayo, ina-admit ko din naman na nagtiwala tayo sa sinabi ni Nanay Isin na dapat ay dumaan tayo doon sa mismong may-ari. Admit ko naman na may mistake din tayo doon. Kasi nga nagtiwala ko kay Nanay Isin din kasi nga syempre kamag-anak niya yung mga yon. So iniisip ko marahil nakausap niya na ganyan. At nakausap nga naman daw niya at yun nga daw ang tinuro sa kanya katapat ng bahay ng anak. Kasi iba yung tapat nung tinuro nung may-ari nung una. Hindi yung katapat, iba talaga yon. So mabuti na lang din nabasa ko yung message nung may-ari ni Kuya Joker. At salamat pa rin sa kanya, napakababait nilang mag-asawa. Kaya pupuntahan natin ngayon para abutan pa natin habang pa lang naman 12 PM pa lang naman siguro, baka abutan natin na gumagawa pa po doon. Sana abutan natin. Kawawa din po yung karpentero kung magbubunot na naman sila ng mga ikinabit nila doon. Matapos yung ilang minuto na pagbabiyahe namin, ngayon nandito na kami sa lokasyon kung saan kami nanggaling kahapon, kung saan po namin tinulungan si Nanay Isin kahit paano maggamas, pero mali pala nga yung pinagamasan. Tinulungan pa natin, di ba? Tinulungan natin doon sa mali. So tara, baba po tayo para makita na natin. Tara. Kasama ko pa rin, Rans TV, ayan sa likod. At dapat nakamotor po kami ngayong araw. Kaso nga lang, tingnan nyo naman po kung gaano katindi yung init. Sabi ko, saan? Pero parang tabas dito sa kabila. Ay, yari. Doon nga nakalagay yung doon nga nakalagay yung poste. Ha? Kaya yata nagtigil yung mga nagagawa. Ano ba yan? Ito na nga yung sinasabi ko. Tabasa na dito. Ha? Ano paano ang gagawin natin? Ubunot. Ha? Ubunutin ulit. Ito nga po yung sinasabi ko kahapon, kaya pala tama pala yung comment talaga ninyo. Dapat nagdiretso kami doon sa may-ari. Kasi sabi ni Nanay Isin pagpunta namin dito siya nagagamas. Sabi ko na dito yung itinuro. Sabi niya ang sabi daw sa kanya ng may-ari, tapat daw nito, yung may-ari nitong bahay. Ito nga naman ang katapat. Pero ang tanong doon, baka walang sinabi may-ari ganun. Baka dito niya lang gusto, kaya dito siya nagtatabas kahapon. Inabutan daw siya ng may-ari, pinalipat daw siya dyan, yung nagagamas kahapon.
Mali nga daw yung ginagawa sa inyo. Pero kahapon may tabas nito kahit paano. May gamas na yan, kaunti. Ah. Sabi ko, baka nagkamali dyan, kaya nilipat dito. Ito, tapos na eh. Oh, ito yung mas malawak ng tabas. Yung pati tinuro sa amin yan. Oh. Tanghalian na kayo? Ano, nagbabaon na lang kayo? Wow. Sabi ko sa akin, pag kailangan nyo ng ano, kailangan nyo magkuha. Paano yun? Bubunot na naman. Ito nga po sinasabi ko, dinidelay lang ni Nanaisin yung trabaho. Baka mas marami pa itong nagawa kung ano. Nakapagkahoy na sana. Nakapagkahoy na sana kung hindi delay yung trabaho na ganito. Saan galing itong pinambubong ninyo? Diyan oh. Matindi yung biyaya namin dito. Ay, gano'n? Nangalabas na lang yung trapal. Okay, pupuntahan din po natin yung may-ari para makausap natin ng maayos. Okay guys, alis muna po tayo. Punta tayo dun sa may-ari, kala Kuya Joker. Para na sa ganun ay makausap natin sila. Kakahiya po. Diba? Kakahiya kasi pinagagamit na nga tayo ng lupa o sila Nanaisin. Tapos ano pa, kumbaga muntik pang magkamali dun sa ibinibigay nilang lupa na dapat mapagtitirikan. Kaya makapag-usap na lang tayo na maayos. Sa sobrang kamamadali din kasi namin kahapon. Kasi nga medyo madami-daming kailangan bisitahin kahapon. Kasi kasuhin. Kaya sabi ko, okay naman siguro yung napag-uusap nila ni Nanaisin. Sabi ko nga baka pinapalipat talaga. Diba tinanong ko pa nga kahapon sa vlog natin si Nanaisin kung kaninong lupa ba ito? Sabi ni Nanaisin kanila lahat. So sabi ko baka pinalilipat nga kasi kanila pala ito lahat. So baka binibigyan ng mas magandang pwesto. Nandiyan na pala yung yero. Ano? Yero. Nandiyan na. So kailangan natin dito mga ilang kagamitan pa kagaya ng dingding. Tapos sahig. Dito tayo. Malapit lang po itong bahay ng may-ari ng lupa. Alright, sana may tao. Check mo nga muna, Rans, kung may tao. Check mo muna. Yun yung lagi mo sarado. Ha? Lagi sarado. Tama mo. Baka may trabaho sila. Ako po. Joker. Kaya Joker rin dyan. Sila kuya ano? Iya. Ay, tita pasok po kayo. Ay! May tulog po ata. Si tata. Ay, yan! Mali yung tindig nila. Kaya nga po. Buka po. Nasaan po si Kuya Joker ngayon? Wala po nasa, ano po, nasa trabaho po. Bakit po? Nagpunta ba talaga dito si Nanaisin Gabon? Nagpunta po, kaso ay di galing po ako ng Kapalungan ako nagpa-check up. Opo. Ay di pagdating ko, tinignan ko, ay mali na yung gamas niya. Atisin tayo dito tayo. At kung hindi lang po sa mga pakiramdam ko nga at ako'y nagpa-check up sa doktor, tutulungan ko po sana magamas. At nasabi ko ng madali. Ay sabi niya, hindi pa niya ako mauwi ni. Sabi ko, sige po, at ako'y mauwi sa bahay. At sabi ko, hindi ako makakatulong sa iyo. Ay, at masama ang pakiramdam ko. Kadadating ko lang nga din Diyan po ako nagbaba kanina, tiningnan ko. Abay, sabi ko, tatay, mali na po yung natindigan ninyo. Ibig sabihin po ba nun ay tinuro niyo daw ay katapat ng bahay ng anak niyo o hindi? Hindi po. Wala kayong sinabing ganun. Wala po basta ang tayo baga po ang nagpunta. Kaya nga sabi ko po pagdating ko sa kanya kahapon ay, Nanaisin, mali ang ginamasa mo. Dito po yung tinuro sa atin. Sabi naman niya, sabi kasi ninyo nga daw po ay tapat na lang daw nung anak niya. So wala kayong sinabing ganun talaga ito si Nanaisin. No? Tapos sabi ko naman po doon napunta dito yung naghahakot ng mga kana. Sabi ko, nakikita mo po yung bahay na yun, na kulay-pula ang pintura. Doon po sa kabilang ganyan, ninyo dalahin yung yung kana at sabi ko malayo pa pagkakakutan. Di nagpunta po ako nung hapon at galing nga ako ng bayan. Pagtingin ko, aba na ando sa may gilid ng kalsada, sabi ko,
Mapapagod naman yung Kaya nga po. panday. Kaya nga nagtataka ako bakit ang layo ng pinagbabaan ng mga kahoy. Sabi ko, yung panday na magtatrabaho, iikot pa. Kukunin doon, iikot pa doon sa Layo nga po. Yan, sabi ko pasaway naman yung nagkakot na yun. Kaya nga po, pati nga itong pati nga yung panday, dapat nga po nakahuyan na nila ngayon yun ay hindi pa tuloy nakahuyan kasi nga mali yung bunutin na naman nila yung poste. At talaga ito si Nanay Isin, dinidelay ang trabaho. Kaya pero kung nandito yung asawa ko, baka mapakiusapan ko na doon at nakatinding na wala naman po yung asawa ko, hindi rin po ako makakapag-desisyon. Di okay na po doon kung saan po yung binigay po ninyo at maswerte na nga po at nagpahiram po kayo ng lupa doon. Kaya kung saan na lang po yung tinirik nyo, doon na lang po. Sabi ko kaya kay Ate Isin, dapat ka kung hindi pa matindig ng bahay, naglinis na, So nga linis po. ka na. Opo. At sabi ko kung nagpunta ka dito ng mga nakaraan na araw, magandang pakiramdam ko na tulungan pa kita. Ay sakat ako nagkasakit. Siya nga po. Kasi mga bayan, nung nakaraan, di ba binigyan ko po si Nanay Isin ng pera, sabi ko para makapunta din dito. Tapos sabi niya, pina-check up daw niya si Tatay Doro. Yung pala, nalaman namin, hindi naman pala pina-check up, wala naman pumunta doon sa center na Nanay Isin. So siguro, di ko alam, baka may ginawa lang siya. Yun lang yung na-reason niya siguro, nahiya din siguro. Ewan ko, hindi ko po alam. Kaya yun, na-delay tuloy yung pagpunta ng karpentero. Dahil nung isang araw pa po nandito yung karpentero ay nag-aantay nga po sila ng trabaho. Napanood ko kaya po yung sabi ay mapanday, matindig na nga po ng di nung pagka-umaga, nagpunta ako doon, sabi ko pupuntahan ko, sabi ko baka salaka ko ang tindiga na luti. Di gano'n lang ang nangyari. Naghintay-hintay po ako doon. Sa bahay ng anak ko, nakatambay ako doon, sabi ko tanghali na, wala pa. Pagkaka ko hindi ngayon. Napanood ko yun. Pati sila nanay na bahala din dito. Ay, wala naman po problema yun. At kung hindi nga po masama ang pakiramdam ko. Na paano po kayo, Nay? Ay, nagpaparasasakit po yung aking ganito at saka yung sa UTI po. Ay, ganun. Ay, Pero kinuhaan na kamusta rin po na. kayo? Ayos naman na parang Ay, naman po, may iniinom na akong gamot. Ay, pinababalik po ako ng Lunes. May UTI, nagka-UTI kayo? Meron po. Sabi ko Effective naman yung iniinom nyo sa tingin nyo. ay ayos naman po at naganda-ganda na nga po ang pakiramdam ko ngayon. Ay galing pa po ako sa bayan kanina at sabi daw po ay kukuha nga ako ng dugo. Maganda naman po kung okay na kayo. So, sige. Nagdaan lang po kami dito at sabi ko nga, siguro din kung talagang sinabi nyo na doon. Galing na po ako doon. Sabi ko nga si Nanay Isin talaga pero alam ko na, duda na ako na hindi talaga sinabi ni Nanay. Gusto ko lang i-confirm. Pero yun nga pala talaga, hindi wala namang sinabing ganun si Nanay. Kasi naisip ko, dito na nga yung tinuro, bakit babaguhin yun ni Nanay, dito nga yung binigay nila na na pwesto. Sige po, Nay, salamat po ha, pasensya na sa abala. Pasensya na din po at hindi nakaintindihan. Pasensya na po sa abala sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Walang problema po Sige yun. po. Salamat. Punta na din po muna kami. So punta tayo dun sa hardware na pinunta namin kahapon. Kasi nga, sa sobrang busy din kagabi, dami kong inedit na vlog, hindi ko na-send yung kulang natin. So na-deliver na nila dito. May trust kasi sa atin din, kaya nga pasalamat din ako. May trust din sa atin yung di ba? Yung hardware. Kasi nga dahil din siguro sa ilang beses na tayo dong kumuha, ilan na yung napabahayan na sa kanila tayo kumukuha. Kaya nagtiwala na din sa atin. Kasi through Gcash lang din kami dati nagsisend doon. Tapos pinapadala na lang namin doon. Di na kami pupunta sa hardware. Pero ngayon pupunta tayo para maibigay natin yung kulang na kahapon. Na hindi natin naibigay. Tara, punta tayo. Grabing panahon. Ang ganda. Mainit. Bakit ito yung hawak-hawak ko? Susi pala ng motor yan. Right. Bali ito nga po pala mga bayan. Bali ito, sumatotal na po kapag nagawa ito. Sa team namin ay bali ang naging pabahay na po natin ay pang-siyam na po ito. Pag natapos ito, pang-siyam na ito. Sa amin ni La Commander sa team namin ay pang-siyam na. Nakakatuwa din kasi kahit paano, kahit na maliit lang yung channel natin, kahit na hindi naman tayo talaga totally malaking isang charity vlogger, ay kahit paano po ay nakakautayo tayo ng pabahay. So pang-siyam na ito, bukod po doon yung mga renovation, kasi madami na ding renovation tayo na nagawa, naipagawa, bukod po yun. Hindi na namin kinukonsider as pabahay yun kapag renovation lang. Pero yung talagang bahay talaga
ay pang siyam na po natin ito na nagawa. O kasi unahin natin kay ate kay ate Bibilin ba yun? Yung sa Dagit Bibilin, si ate Bibilin, pang-una yon. Tapos kay Tatay Budoy, tapos kay Abdul, tapos kay Tatay Jonathan, tapos sino pa ba? Okay, si kala Buboy, tapos kala Rose pang-anim, kay Nanay Flora pang-pito, tapos pang-walo ay may kulang pang isa. May kulang pa tayong isa na hindi ko nababanggit. Wait lang, hindi ko lang maisip. Basta pang na, binilang ko pang siyam na ito. Ito yung pang siyam. Hindi ko alam, i-comment nyo kung mayroon tayong hindi na isama. Basta alam ko pang siyam na nung binilang ko nung isang araw. Tapos sana, ang wish ko lang dito sana mga bayan kahit pa paano, kahit na paminsan-minsan magkaroon tayo ng yung kala Joy Joy at Herlin, tama ba? Kala Joy Joy at kala Herlin, diba? Kasi halos buong bahay na din naman kasi yung dun nagawa. Dito na ba tayo? Unahin natin sa hardware. May pupuntahan kasi kami dito mamaya. May tutulungan tayo dyan, pero punta muna tayo ng hardware. Namimiss ko na mga bayan sobrang namimiss ko na mag-mission yung mga feeding program. Namimiss ko na talaga yon, mamigay ng bigas, ganyan. Sobrang namimiss ko na. Kaya sabi ko nga, hindi pa kasi namin kain kasi kung kaya mo ba, Rans, kung tayong dalawa lang. Ang hirap kasi, ang mangyayari niyan, ikaw nag-video sa akin, ako lang yung kikilos dun. So, ang hirap, kumbaga, di ba? Kaya kapag okay na si Commander, kahit pa paano, tatlo kaya na, di ba? Dalawa kami ni Commander na kumikilos, tapos si Rans yung nagka-camera, tapos kung may ma-recruit pa tayong isa o may mahiram tayong tao para makasama, di ba? Kasi nakakamiss, di ba? Kasi dati madalas kahit pa paano, di ba, ginagawa natin 'yan. Kasi pupunta tayo sa kagaya na namimigay tayong Jollibee sa tulong din ng sponsor natin. Namimigay tayo ng bigas, di ba? So nakakatuwa lang. Hindi pa lang natin nagagawa yung parang ginagawa namin dati sa Kalingap na yung mismong on the spot luto doon sa yun hindi pa natin nagagawa. Yung on the spot luto doon sa mismong location ng pagpapa-feedingan. Masarap din 'yon, magandang experience din 'yon. Tsaka nakakatuwa kapag yung mga barangay na ikipag-coordinate. Ang sarap pagmasdan nun, di ba? So sana magawa ulit natin yung mga bagay na yan kapag okay na po si Commander, kapag fully na siya, recover na sa panganak niya. Gagawin natin yan kasi nakakamiss talaga ng sobra. Okay, biyahe muna tayo. Kita kasi na tayo dun sa hardware. Nasaan po kayo may-ari dito? Hintay tayo, dumating. Tapos nga pala, pwede din siguro natin bisitahin, kung pumunta si Daan tayo guys kay Tate Erlon, kasi dito lang yun, sa kabila lang yun. Daan natin si Tate Erlon kung pumunta yung mga, yung gagawa ng bahay niya. Bisitahin, tingnan lang natin kung nagawa. Kung may gumawa, kung may dumating o Kasi minesis ko gabi si Tita Margaret, wala kasing response, baka busy po. So ngayon kasi yung sinabi niyang araw, tatandaan ko ngayon yun. Kaya titingnan natin yung paraan. Ay, nasaan kaya si mama mo? Mama mo ba yun? Kamukha ni ate ay. Okay na? Okay na? Sige, salamat. Okay na? Nagdayo tayo dito, tapos Gcash din naman yung payment. Galing. Tara, daan tayo kaya. Punta natin. Grabe talaga, sobrang init, pero alam mo 'yun, mas gugustuhin mo talaga po yung ganito na panahon. Kasi nga sa isang araw, ang pakiramdam namin ni Rans, ang haba-haba ng buong maghapon. Ganun kasi ang dami nagagawa. Pero kapag yung time na na tag-ulan, parang ang iksi-iksi, parang kulang yung yung araw. Lagi ko sinasabi kay Commander kapag tag-ulan, kung pwede lang mag-vlog na lang ako ng gabi. Kung gagawin ko talaga guys, kung pwedeng tumulong na pati gabi,
gagawin ko na. Kasi nga nabibitin talaga ako sa sa buong maghapon. Sobrang kulang na kulang talaga. 'Di ba? Kasi syempre may pamilyadong tao tayo, may mga ginagawa din kami na related sa family, kagaya sa mga bata, ganyan. Idagdag na natin 'yon sa gawain nating pagtulong sa araw-araw. Kulang na kulang talaga. 'Di ba? Pero ngayon, kahit paano, napagkakasya naman yung oras, 'di ba? So bumibili lang ng tubig si Ras diyan sa tindahan, may nadaan na kami tindahan, tapos na tayo, move na tayo kala Tatay Arlon. Sana madat na natin na may gumagawa, sana lang talaga, para nang sa ganun ay maging komportable naman na si Tatay Arlon. At mamaya pupunta din tayo kay Nanay Isin para kausapin natin, di ba? Yan, dito na tayo kila Tatay Arlon. Bibisitahin natin. Marcos sa kabila. Ay, meron din. Natin. Yung pa lang, SK. Kasi importante, importante din na nalalaman natin yung mga nangyayari dito kay Tatay Arlon, di ba? Shout out! Ang ganda dito, presko dito, dapat dito nagtatambay si Tatay Arlon. Di ba? Minsan mo ka nandyan siya. Ha? Minsan nandyan siya. Oo, presko din. Nice. Ang maganda lang din yan, kada punta natin dito kapag may pasok, nasa school talaga yung mga bata, di ba? Hindi yung nag-absent ganyan. Wala pa. Mukhang wala. Baka estimate lang. Ha? Estimate lang. Tatay Arlon nandyan? May pumunta ditong mga gagawa, wala? Ata, dito po sa Marcos. Tanongin lang natin. Yan pong asawa ni Ate Margarit. Pumunta dito? Ano sabi? Ay, pinala po yung simento na itimit. Yan lang po. Saka po yung hero magagamit. Okay. Pero anong sabi nila? Anong sabi sa'yo? Ito. Mabalik na po sila rin sa isang araw kasama na yung magpapanday. Babalik sa isang araw kasama na yung karpentero? Okay. Okay lang tayo. Inalam ko lang tayo. Kaya ako nagpunta dito, kaya ako nagdaan, ha? Okay, so okay naman pala at nagpunta nga pala talaga dito. Ito kahapon. Kahapon pa? Kahapon pa po. Yung pagkalis namin? Yung hapon. Okay, kahapon pala ng hapon po dito nagpunta. Magaling naman po at talagang desidido talaga sila Tita Margaret na may pagwahit ng bahay niya, Kasi pumunta dito. Sige tayo, pupunta muna kami, ha? Sige po. Okay. Daalan tayo dito para malaman natin. Nakakatuwa naman, goods. Salamat kay Tita Margaret. Pinapunta niya dito yung mister niya para alamin na lahat ng materyales. Tapos by the next day babalik sila dito para magsimula na kasama ni karpintero. Goods. Mais? Mais yan? Yes. Pabili kami. Nung Ito yung dinadayo ko dito ay. Nung nakaraan pa kami naghahanap. Alam mo ba ate na nung dalawang araw na ako naghahanap ng mais mo na tinda? So, Oo. Kasi natikman ko yung mais mo dito. Ang sarap talaga. hindi sa nagulat ka lang. Ginujoke mo. Masarap nga talaga ate. Bibili kami. Sir, kasi may halo yan ang pagmamahal. Yun. Bilan din natin kayong karpentero. Baka gusto nila nito, no? Yan, no? Pwede daw yan. Grabe. Bilan natin yung karpentero. Dalawa sila doon. 2, 3, 4, 5. 5. Kumakain ba sila nanay nito? 5. Hindi yata. 5. Pero hindi na lang ba kinain nila? 6. Parang hindi ay. 6, 7. Ataronat. So mga 7 siguro. Kuha tayo ng 7 nito. Tapos bibigyan natin yung karpentero. Para makamerienda din sila. Kasi nga yung abala din nila sa pag kanina. Kasi ang mangyayari nito, imbis na 4 na araw lang nilang gagawin yung bahay, mag-extend pa sila nito ngayon ng baka 1 day pa o kaya half day pa para lang matapos, di ba? Kasi nga na-delay sila ngayong araw na dapat talaga mabibilis kasi din gumawa yung mga yun na dapat talaga lalo't ganun lang na puro kahoy lang naman. Na dapat yun ay kumbaga nalalagyan na ng mga pamakuan ng dingding. Kaso nga lang delay sa trabaho kaya mag-extend sila niyan. Dala lang natin pampalubag loob. Dahil sa Nanay Isin tuloy magkakaroon tayo ng delay ngayon. Pero okay lang. At least naman, naunawaan naman ng mga karpentero. Di ba? Sana si ate? Kuha tayong plastic.
Kukuha ng? Ito plastic oh. Maliit yan. Maliit nga yata siguro. Ano? Ito yung lutuan nila oh. Maliit lang ano, siguro mga ilang piraso lang kasi dyan. Kasi nakikita ko mga nagluluto nito, yung talagang mga dumadayo dito sa Kapalong, alalaki ng lutuan nila. Hintayin na lang natin para makatikim ulit tayo ng mais kasi one of the favorite food ko talaga ang mais. Alam yan nila Commander. Kapag pupunta kami ng Isabela, maalala mo rin yung niluto sa atin ni nanay para lang makatikim kami ng mais. Kahit yung mais na yun, ito yung matigas na talaga, hindi na siya pwedeng kainin. Kinain ko pa rin yung pagdating namin ng Isabela noon. Kain pa rin namin ni Ras yung kahit na matigas. Sobrang tigas na talaga pero matikman lang yung paborito natin. Kaya every time na pupunta kami dito kay Tatay Arlon sa pang-apat na episode natin, ito yung lagi kong hinahanap dito. Itong mais na rin nila. Akala ko nag-absent tong mga bata, wala palang pasok. Ha? Ano? Ano ba yung kinakain mo? Makupa? Makupa yan? Sige, antayin nyo yung karpintero dyan ha. Sige, punta na tayo. At pinakamusta ko rin yung mga bata. Kasi wala pala. Akala ko nakita ko kasi yung lalaki kaninang kapatid niya. Sabi ko, ba't ka uma-absent? May pasok yata kayo. Hindi naman nagkasalita. So si Princess nakita ko din. Sabi ko, oh ikaw rin, absent ka din. Sabi niya, wala palang pasok. Kaya pala dito din karamihan ng bata, walang pasok ngayong araw. Buti naman, at akala ko nag-a-absent po sila eh. Siyempre ayaw natin na nag-a-absent din yung mga bata, di ba? Para sa education nila yan. Tara!